Eto na mga kabasketball, tuloy-tuloy nga itong tagumpay ng ating Batang Gilas Pilipinas sa pangunguna ng anak ni Coach Chot Reyes na si Coach Josh Reyes. Ang tanong ngayon mga kabasketball, karapat-dapat ba na siya na yung susunod na humawak ng ating national team, especially yung Gilas men? Dahil nga alam naman natin na umalis na itong si Coach Chot Reyes at pansamantala lang para sa Asian Games etong si Coach Tim Cone. Pag-usapan natin yan mga kabasketball, at nakakita ng magandang bagay sa kapila ng hindi magandang sitwasyon etong si Coach Tim Cone. At sino ba yung pipiliin niya if ever na aprobahan ng Asian Games? Etong sila Calvin Abueva at sila Terence Romeo, yung grupo na yan mga kabasketball. May update na rin tayo patungkol nga dito sa ating pambatong si Kai Sotto, kasi nakita na sa Japan kung ano ba yung kanyang injury. Pero hingila ko ng isang matamis na like bilang pampagana. At ayon naman kay Coach Tim Cone, ay mahirap ngang husgahan etong kanyang mga players o etong kanyang team dito nga sa kaisa-isang tune-up game nila dito nga sa report ng Spin.ph. Kasi nga gaya ng sinasabi ni Coach Tim Cone sa kanyang mga players, hindi naman pwedeng husgahan yung isang koponan kung maganda ba o hindi yung kanilang inilaro sa pamamagitan lang ng isang game. So yun yung nakikita niya, pero masaya siya doon sa adjustment na ginawa nila, kasi nga maliit na panahon lang no yung naging pagsasama nila, especially dito nga sa 5 players, pero nakakita siya ng mga positibong bagay. Maganda yung naging depensa sa ilalim netong si Junmar Fajardo at ni Ange Kwame. At maganda rin yung naging performance sa netong kakatapos lang sa injury, kakagaling lang sa injury na si Justin Brownlee. Tapos maganda raw yung ball movement nila mga kabasketball, at nakapagtala sila ng 14 na assist. So yun yung mga positibong nakikita dyan ni Coach Tim Cone, kasama nga itong 4 na players na kakapasok lang sa kanyang lineup. Sabi niya no, parang isang team na raw sila, kahit nga raw tatlong practice lang yung ginawa nila, pero nakita niya na talagang maganda yung galaw ng bola. At meron daw talaga silang good closer ngayon, great closer na si Justin Brownlee. Yan naman talaga yung kailangan sa isang koponan. Sa report pa rin ng Spin.ph ay inamin ni Coach Tim Cone na mas pipiliin niya pa rin yung mga dati niyang players, yung 4 no, sila Abueva, sila Romeo, kung papayagan sila ng Asian Games Committee no, yung mga organizers dyan. Patungkol naman dito sa ating pambatong si Kai Sotto, naglabas na ng balita etong Hiroshima Dragonflies, kasi may laro sila at hindi nga nila pinaglaro etong mga imports nila no, yung 3 imports, kasama na nga dyan etong Asian import na nila na si Kai Sotto. At ayon sa diagnosis nila mga kabasketball, most likely yung 3 import na yan makakabalik na 1 to 2 weeks. Pero dito nga sa ating pambatong si Kai Sotto, ang nakita nila ng diagnosis ay lumbar disc herniation mga kabasketball. Hindi pa alam kung kailan siya magiging 100%, at hindi nga siya nakasama diyan sa game na yan mga kabasketball. Hindi man lang siya pumunta. At ang matindi dyan, sinilip ko na itong tinatawag nilang herniated disc no, yung lower back. Sinasabi rito, yun nga, yung pananakit nga ng likod, yung lower back pain, yan daw yung kumbaga nakikita dyan. Yung mga sintomas mga kabasketball, yan, yung spasm, di ba? Yan, lumabas dito lahat. Ibig sabihin, totoo. Kasi mayroon ako narinig, hindi raw sila naniniwala dito nga sa injury ni Kai. Ayan, nakikita na natin ngayon mga kabasketball. Mismong ang Japan ang nakakita. Kasi siyempre, magkakaroon ng sarili nilang ano yan, kumbaga mga x-ray, siyempre sariling medical team ng Hiroshima Dragonflies yan. Pero ang good thing naman dito mga kabasketball ay yung sakit niyan, most likely wala na talaga yan kasi days lang naman. Pero yung recovery 4 to 6 weeks, kaya lang kailangan ng restricted na activity, 'di ba? Alam naman natin si Kai sumalang pa sa World Cup, pero yun nga, ano naman siya no, kaya naman siyang gumaling, panahon lang mga kabasketball. At patungkol naman dun sa pag-uusap patungkol dito nga sa ating Batang Gilas o sa Gilas Pilipinas, kasi nga naipasok na
ni Coach Josh Reyes saka ng mga players ng ating Batang Gilas under 16. Pasok na po sila sa FIBA World Cup under 17. Ngayon ang tanong dyan, kasi tinalo nila kahapon yung Korea, tinalo nila ngayon yung Japan. Ang tanong dyan mga kabasketball, pwede ba o karapat dapat ba itong si Josh Reyes na humawak ng ating national team? Magkakaiba po tayo ng pananaw dito mga kabasketball, pero para sa akin gusto kong bigyan ng chance itong si Josh Reyes. Lalo na ang bottom line kasi mga kabasketball, gaya ng sinasabi ko palagi, kung nanalo ba o natalo, wala akong pakialam kung hindi man lang na-experience ni Coach Josh Reyes yung very competitive na paglalaro ng basketball. Hindi niya alam yung pakiramdam. As long as na ipapanalo niya yung ating national team, mas pipiliin ko pa rin siya. Hindi ko sinasabi na magiging magaling siya pagka pinahawak sa kanya yung ating national team, pero pwede nating bigyan siya ng credit dahil sa ginawa niya. Pahawak natin sa kanya, no? Pansamantala, tingnan natin kung anong mangyayari. 'Di ba? Pag nagtagumpay, so be it. Ikaw na humawak ng ating national team. 'Di ba? Pero pag hindi, kailangan mong magpaubaya. Ganun lang po yan. At least binigyan ka ng magandang chance. So, meron siyang kailangan gawin mga kabasketball para sa akin. Kasi kasama siya sa coaching staff ng Talk and Text. Kailangan niyang bumitaw doon para mag-concentrate para nga dito sa ating national team. Hawakan niya yung men's Gilas, 'di ba? Pati itong mga batang Gilas, siya na mag-develop. Kailangan kasi ng time dito mga kabasketball. 'Di ba? Ang sa atin lang naman mapaganda yung development ng ating basketball team, no? Yung ating national team para sa ikaw unlad syempre ng Philippine basketball. Yun lang naman ang hangad natin. Wala tayong sinisino, wala tayong pinoprotektahan, wala tayong pinapanigan. 'Di ba? Wala tayong kinakagalitan. Basta tayo maging maganda yung development ng basketball natin, okay na tayo doon. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.